meron tayong desktop na bubuksan natin, i-review natin kung anong mga enclosure sa loob or kung anong mga available na mga parts sa loob na sa ganitong klaseng gaming CPU. Dito ko binili showroom sa Ireland. May kamahalan nga lang siya pag convert natin siya sa piso. So, worth 2,000 euro itong gaming desktop na to. So, worth it ba ang pagbabayad natin sa 2,000 euros sa isang gaming set or isang gaming desktop? So, tingnan natin kung ano ang nasa loob nito. Kung worth it ba talaga na bayad tayo ng mahal? Or pwede ko ba talagang i-recommend to sa mga ikaw ay isang gamers at saka pwede din ito sa mga content creator, sa mga nag-edit ng 4K video or 8K video. So, binuksan ko na yung cover. Ito yung model niya. HP Omen 35L. So, papakita ko sa inyo kung ano ang mga naka-install ng mga hardware nito. Isisit, malalaman natin kung worth it ba talaga ang pagbili natin sa ganitong klaseng CPU. And here we go. So, meron siyang makikita talaga natin ito yung CPU niya. Yung CPU niya, naka-fan control na siya. Ito, fan. May fan din dito, dalawa. Tapos dito din sa labas, meron ding dalawa. So, apat ang niya. Yung sa calling system niya. So, maganda din ang heatsink. Ito yung memory. So, upgradable yung memory, guys. So, up to 64 GB. So, naka-install ito. Tingnan natin. Ito lang, may lock lang ito sa loob. Ito. Press down. Tapos, pull up na lang itong memory na to. Yan. Tingnan natin. Kingston Fury. Ang naka-install is DDR5 8GB. As you can see, nakikita naman dyan, di ba? DDR5 8GB. So, dalawa. So, 16GB memory RAM niya. 16GB. Pero upgradable into up to 64GB. Or, ito yung main PCB niya eh. So, nakalagay sa specs ng PCB niya, makaya niyang 4 na tag 32GB or 4 na tag 16GB. So, kung lagyan natin ng 4 na tag 64GB, so 128. So, hanggang 128 pala ito, guys. 128GB RAM. Pero naka-install nito, 16GB RAM lang siya. So, ayun. Balik na lang natin. Ito, mamaya. Itong memory niya. Kasi kailangan natin ibalik ng maayos para hindi na masira yung slot natin, yung memory slot. Itong fan, CPU, ito yung GPU niya. Yung GPU niya which is naka-installed is GeForce RTX 5060 16GB graphics. 16GB ito siya na graphics niya. So, ito yung main PCB sa likod. Motherboard niya. So, as you can see, nakikita natin matibay. Okay din. Meron siyang mga slot dito sa HDD. Pwede rin lagyan dito ng HDD. Pero yung pinaka niya, ito yun. SSD niyan. Yan. Ilang terabytes yan? 1 TB. Yes, you can see yan. 1 terabytes SSD. Dalawa yan. Pwede rin maglagay dito sa sa likod nito. Sa likod ng GPU. May slot din dyan. Or kung gusto nyo mag-upgrade ng another 1 GB or up to 2 GB na SSD. Tapos yung nakalagay din doon, meron din siyang module ng Wi-Fi. At saka sa GPU naman, guys, upgradable naman to kung meron tayong mas higher GPU na standard naman itong slot na to eh. So, kailangan kung talagang gusto mong mag-upgrade ng malakasang GPU, pwedeng 5090 Ti or sa mga bagong labas na mga GPU ngayon. Pero ngayon, yun nga lang, may kamahalan din. So, ito yung power supply niya. Can carry up to 850 watts. Omen din ito. Omen. Yan. So, sa lahat ng desktop na din-display doon sa showroom na ito lang nagustuhan ko. Ito yung nakita ko na parang matibay siya. So, may brand din siya. Hindi lang sinabing na tayo lang ang nag-belt or ni-rebelt natin yung CPU or tayo lang ang gumagawa or tawag niyan, nag-assemble. So, mas maganda pa rin na under sa company kung anong brand dahil branded lahat ang nakakabit. So,
Worth it, sasabihin ko sa inyo na worth it yung 2,000 euro nyo. Kasi yung sa power supply pa lang, tinignan ko original na original. HP siya, HP. Ito daw yung HP. Yan. Power supply. Yan importante kasi guys, parang upgrade tayo ng malaking or mas mataas na specs na GPU, can carry pa rin ito kasi 850 watts siya. So, pwede natin ilagyan itong 9060 na RTX ngayon. Medyo may kamahalan na nga yun. So, susunod naman tayo mag-upgrade lang. Yan, sa CPU niya, which is naka-install is i5 Ultra. So, i5 Ultra. Mas maganda siya sa mga gamers, sa mga content creator na nag-edit ng mas high resolution na mga videos. So, yun lang. At mamaya i-on ko to, papakita ko rin sa inyo yung total na mga specs ng CPU na to. Papakita ko sa inyo yung specification niya. So, ito yung PC natin. Malaman natin kung magana pa kasi bagong-bago binuksan na natin. So, on. Yun. Umiikot ng mga fan. Ayun, gumana. Umilaw na yung memory. Yung RAM niya. Umilaw din yung fan. Ayan na yun yung HP Omen sa 35L. Yung model na yan. So, tingnan natin. Yan. Ito yung ano niya, screensaver. So, tingnan natin yung specs nito. Maganda talagang resolution din kasi gaming na gaming eh. Ito yung sa GPU niya. Yung GPU clock which is running siya sa minimum kasi wala pa tayong inopen ng mga application. So, ito yung record niya. So, this is normal. And then, tingnan natin yung full specification ng ating gaming desktop. System. Ito yung full specification ng ating system. Yan. i5 Ultra, 16GB RAM, graphics din 16GB, storage 1TB. So, ito yung system, operating system niya. Ito rin nakalagay ang record. So, maganda ang ano na to, yung setup na to guys, or magandang for gaming and for content creator. So, it is recommended ito. So, meron tayong games dito na install pero mag-register pa tayo or mag-login pa tayo dito. So, kailangan pa tayong gawa ng account. Ito may account ako pero kalimutan ko yung password din eh. Kasi yung game niyan, yung game, itong application na to, license ako dyan sa game na yan. Dito kasi yan dati eh. Ito. Itong gaming laptop ko din. Ito. So, dito kasi yan naka-install. So, tingnan ko muna kung anong password yan. So, ito, papahingahin ko na to kasi dito na ako mag-game kasi mas magandang cooling system yan kaysa dito sa laptop. Anyhow, gaming din naman yung laptop na to pero okay din ito. Yan, sa Saudi ko pa to nabili. So, yan, ASUS siya sa TWF Gaming or A15 yata ang model nito. A15. Ayan. So, hindi ko na to gagamitin for gaming. Gamitin ko lang to pag may mga project na kaya lang naman ito sa electrical project. Pwede ito. Laptop. Kahit ito pwede naman to sa mga malakasang project. So, pero gagawin ko lang yan siyang gaming. Ito, ano lang to. Medyo kasi mababa yung GPU nito eh. RTX 2050. Itong GPU nito RTX 5060. So, itong labas nitong laptop na to last year pa to sa Saudi Arabia. So, makapahinga na ito. Tago na lang muna to. Magagamit ng yan soon. So, ito muna ang araw-araw nating gagamitin. Itong desktop kasi mas maganda na sa desktop tayo. That's it. Thank you so much. Kulang pa to. May mga camera pa tayong i-install dyan. Camera. Ito papalitan natin to yung keyboard. Yung gaming keyboard. Palitan natin yung mouse. Anyhow, may mouse naman ako binili pang gaming.
wireless yun. Saan kaya yun? Ito. So, pang gaming din yan, wireless. Gumagana din yun kasi naka-install na yun yung USB niya dyan. Ayan. Pero, ito lang muna. Tsaka lang muna yan. Ito. Kasi, pair ito eh. Set itong keyboard na to. Tsaka, yan. So, close natin to. So, anyhow, okay ang ating setup na desktop. As you can see, yung system niya sa display, yung RAM, 16GB, pero mag-upgrade din tayo. Dadagdagan natin yan. So, kailangan natin mas smooth yung speed. Anyhow, smooth naman siya ngayon. Pero, mas maganda din talaga na i-upgrade natin yan sa pinaka-maximum na kaya ng ating hardware or PCB. So, that's it. Thank you so much and God bless.